Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Jesse Bam Rodriguez at Antonio Vargas. Magsisilbing challenger sa WBA ni Vargas itong si Jesse Bam Rodriguez. At ang fighting schedule po mga idols, June 13, 2026, ito po ay gaganapin sa United States of America. So bukas na po ito ating masasaksihan, Pitsa 14 sa buwan ng Hunyo dito sa ating bansa. At sa labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya abanigil yamado sa naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong pipiliin o papaboran dito sa dalawang maglalaban. Bagamat anong sports speech ay naghahayag po ng prediksyon, mga idol, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans, walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po no sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So hindi na natin ito patagalin, pat simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Dahil yan po ating gagamitin referensya sa comparison natin mamaya. At unahin natin sa panig ng challenger, Jesse Bam Rodriguez. As a professional boxer, si Jesse Rodriguez pa ay may impresibong kartada, 23 wins with 16 wins coming by way of knockout undefeated. Kasalukuyang world champion sa super flyweight division na kung saan hawak niya ang WBC, WBO World Super Flyweight title. Sa ngayon may edad na 26 anyos itong si Jesse Bam Rodriguez. Height 5 foot and 4 inches na may reach na 67 inches. South po ang stance, knockout ratio 69.57%. Last fight, November 22, 2025, Fernando Daniel Martinez, panalo by knockout sa 10 round itong si Jesse Bam Rodriguez. Eksperyensya. Bago pumasok sa professional boxing, itong si Jesse Bam Rodriguez, ito po ay dating amateur boxer naman na may impresibong kartada sa amateur fights, 30 wins with 2 losses. At mga napanalunan na mga tournament itong si Jesse Bam Rodriguez sa amateur boxing, nag-back to back ito mga idol sa US Junior National Championship at silver medalist noong 2015 sa AIBA. Ngayon, dito naman sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, siya po ay 2 division world champion. Nag-world champion sa flyweight at nag-unified world champion sa super flyweight division. Mga nakasagupa, Fernando Daniel Martinez, Juan Francisco Estrada, Wesaxel Wangik, at marami pang iba. Oo. Skills. Kung sasabihin kong boxer puncher, pwede. Pero mas, mga idol, mas akma kung tatawagin kong all-around boxer ito si Jesse Bam Rodriguez. Dahil may kahusayan din ito pagdating sa teknikalan na labanan. So bilang isang all-around boxer, pressure, defensive, willing sa brulan o tututo na suntukan, counter, additional, kung bakit ko nasabi na may ibubuga sa teknikalan, mga kalkuladong galawan, yung footwork, yung depensa, may kahusayan pagdating sa depensa si Jesse Bam Rodriguez. Footwork, kaya siyang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Makamay, masipag sumuntok itong si Jesse Bam Rodriguez. Timing, power, accuracy, husay sa adjustment. Yun ang taglay. Hand speed nitong si Jesse Bam Rodriguez. At sa durability, marunong lang din itong ma-knockdown. Ibig sabihin may tibay. Mabilis rin makarecover. Ayan po ang isang Jesse Bam Rodriguez. Sa panig naman ni Antonio Vargas, bilang sa professional boxer, si Vargas po ay may impresibong kartada. 19 wins with 11 wins coming by way of knockout, may isang talo at isang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit po mga idols. Kasalukuyang hawak ng Antonio Vargas ang WBA World Bantamweight title at may edad ito sa ngayon na 29 years old.
At ang height ito 5 foot and 5.5 inches na may reach na 66 inches. Orthodox ang stance na may naka-authorize 57.89%. Last fight, July 30, 2025, Daigo Higa ng Japan ang kanya nakatunggali na kung saan nauwi sa tabla ang kanilang sagupaan. Eksperyensya ni Antonio Vargas. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, ito'y dating amateur boxer din na may impresibong kartada sa amateur fights na umaabot sa 125 wins with 7 losses. 2016 Rio Olympic representative, 2015 US Boxing Elite of the Year, US Olympic Trial Championship, National Golden Glove Gold Medalist, US National Champion Pan American Youth Championship. Yan po ang isang Antonio Vargas. At syempre sa pro fights, kasalukuyan siyang world champion ng WBA, mga nakasagupa sila Daigo Higa na dating world champion, Jonathan Rodriguez na dating world title challenger, Hernan Marquez na veterano. Ayan po. Skills ni Antonio Vargas, boxer, puncher, pressure partner style, offensive style, willing sa brulan, tututol suntukan, counters, makamay, may power din, timing, accuracy. Pagdating sa depensa, maganda rin ang kanyang depensa dahil ito po ay hinog nga sa amateur boxing. Durability, marunong ma-knockout. Pero matagal na yun na-knockout mga idol, matagal na naka-recover ito. Pero marunong siyang ma-knockout. Saan? Pag tinamaan sa panga. Oo. Tulog to nung nakalaban niya si ano. Kaya dyan mga idol, ang masasabi ko, bagamat naka-recover na, pero may kahinaan. Marunong matulog to pag tinamaan ng solido. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mga idol, rank 1 sa Super Flyweight Division, ayon sa BoxRec, si JC Bam Rodriguez. Rank 15 sa Bantamweight Division, si Antonio Vargas. So lamang sa ranking po si JC Bam Rodriguez. Pagdating po sa division, disadvantage para kay Bam Rodriguez ang division, which is unang sampa niya dito sa Bantam. Unang mga katanungan natin, bagamat iyan ay may twist. Madala kaya ni JC Bam Rodriguez ang kanyang durability, power, buong galawan, kasama na doon ang hand speed, liksi ng mga galawan. Gayong nagdagdag siya ng libras sa kanyang katawan. Kung madala, yun ang kanya namang advantage dito kay Antonio Vargas. Kung madala, kaya disadvantage dahil hindi pa natin nakikita. Pwedeng madala kasi pwede ring hindi. Doon din kasi pwedeng malulugi si JC Bam Rodriguez pag hindi niya madala yun. Yun nga, dahil bago siya sa division, so disadvantage. Pangalawa, challenger siya dito. Kung nyo napapansin, hindi niya binitawan ang WBC WBO sa Super Flyweight Division bago siya humarap dito kay Antonio Vargas. Ibig sabihin mga idol, may doubt din to na di siya pihong manalo. Just in case kasi na matatalo siya dito kay Antonio Vargas, world champion pa rin siya sa Super Flyweight Division. Hindi siya katulad ng ibang mga boksingero na pag tumaas ng timbang, automatic bibitawan yung mga titulo. Itong si JC Bam Rodriguez hindi niya binitawan. Ibig sabihin mga idol, nag-ano rin ito, may utak, mahutak din ito. Kasi pag natalo nga naman siya dito, world champion pa rin siya sa Super Flyweight. Oo. So, sa sitwasyon niya ngayon as a world title challenger, may pribilehiyo ang world champion na si Antonio Vargas sa oras na mauwi sa scorecard ang laban. Kung closed fight, dikit masyado sa scorecard, pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang ginawa ng challenger. Ngunit, may twist ulit yan. Bakit? Si JC Bam Rodriguez ay popular ikumpara kay Antonio Vargas. Mas sikat, mas kilala, mas maraming nagtitiwala doon kay JC Bam Rodriguez. Sikat siya kilala siya Ay, JC Bam Rodriguez yan. Kabilang yan sa pound for pound. So, yun ang delikado. Kung mauwi naman sa scorecard,
close fight din, pwedeng doon i-award sa sikat ang panalo mga idol. So may sitwasyon ganun kasi. So may twist din ang pagiging world champion ni Vargas na pwedeng mabaliktad ang sitwasyon mga idols. Base sa kasikatan ni JC Bam Rodriguez. Kasi alam naman natin ang boxing ngayon politika na rin. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. 26 anyos si JC Bam Rodriguez, 29 anyos naman si Antonio Vargas. Ibig sabihin po mga idols, pareho na sa prime itong dalawang maglalaban. Height, reach, power, kung sino naman ang may advantage. Mas matangkad po si Antonio Vargas ng 1.5 inches. Bawi sa reach naman si Bam Rodriguez, lamang naman siya ng 1 inch. Maliliit lang na diferensya. Bawi-bawi lang sila dyan mga idol. Pagdating po sa knockout ratio, umaabot ang knockout ratio ni Vargas sa 57.89%. Knockout ratio ni JC Bam Rodriguez, 69.57%. So dito mga idol, consider as a knockout artist si JC Bam Rodriguez, consider as a power puncher naman si Antonio Vargas. So labanan ito ng power puncher at knockout artist. So, ibig sabihin, hindi dapat magpakangkampante ang knockout artist din kasi may power din ang kanyang katanggali. Which is nga, si Antonio Vargas ay power puncher. So, hindi talaga pwedeng magtayo-tayo lang sa harapan ni Vargas. Ito si Rodriguez mga idol. Kasi may lakas din si Vargas Lalo na si Antonio Vargas, huwag tatayo-tayo sa harapan ni JC Bam Rodriguez dahil knockout artist. Kunting pagkakamali, may kalalagyan siya. Lalo na expose kung saan mahina si Antonio Vargas. Activity fight, parang aktibo. Eksperyensya, parehong hinugto sa amateur boxing mga idols. Kaso lang, mas malayo na ang narating ni JC Bam Rodriguez dahil ito po ay naging 2 Division World Champion. Pero hindi pwedeng maliitin din si Antonio Vargas kasi natural sa timbang at ang mga kinalaban niya sa Bantamweight Division ay hindi po mga basta-basta. Oo. So dito mga idol, 50-50 na tayo sa eksperyensya. Kasi for the first time, ma-experience ni Rodriguez ang bantam. Oo. For the first time niya ma-experience. At di titulo to ha. Kaya 50-50 ko dahil world champion din si JC Bam Rodriguez 2 division. So, as a respect na rin sa kanya. So, dadako na tayo sa skills. Sa skills ng dalawang maglalaban po mga idols, lamang si Rodriguez ng kaunti. All-around boxer kontra boxer puncher. Saan lumamang ng kaunti si JC Bam Rodriguez? Dahil may ibubuga siya sa teknikalan, mga idols. Oo. Sabi ko nga kanina, kung madala ni JC Bam Rodriguez ang kanyang durability, kung madala niya yung kanyang buong galawan at yung kanyang lakas, yun ang magpapahirap kay Vargas. Pero kung hindi niya madala, yun din ang magiging advantage ni Vargas. Oo. So ano ba yan? Sino llamado? Para sa Dong Sports PH, dahil ganun ang sitwasyon mga idol, 50-50. 50-50 sa magkabilang panig. Ibig sabihin mga idol, may tsansa ding manalo ang kampiyon. At siyempre, may tsansa ding manalo ang challenger. Kung madala ng challenger, kung maniniwala kayo na madadalaan ng challenger ang kanyang buong galawan, ang kanyang lakas dito po sa bantam, so maniniwala kayong ang challenger ang mananalo. Pero kung hindi madala ng challenger ang kanyang durability, lakas, buong galawan dahil nga nagdagdag siya ng timbang, may tendency pwede ngang magbago ang kanyang galaw, yun din ang chance ni Vargas na mananalo. So, yun ang nakita natin dito sa ating pag-analisa at pagtalakay sa laban. So, Andong Sports Page, ano ang pinapaniwalaan? Okay, dito tayo magkatalo ngayon sa prediksyon. Kasi doon yung malalaman kung saan ako naniniwala. Okay, prediction ko po dyan, JC Bam Rodriguez by knockout, technical knockout, 1 to 8 rounds. Kung sa puntusan, pabor pa rin ako kay JC Bam Rodriguez.
O, pabor ako kay Rodriguez. So, alam nyo na. Rodriguez and those sports PH, mga idols. Knockoutan o puntusan. So, sinabi ko na sa inyo na Andong Sports PH, pabor kay Bam Rodriguez. Ngayon, sa panig naman ni Antonio Vargas, dahil 50-50 sa ating komparison. Sabi ko nga kanina, kung di madala ni JC Bam Rodriguez ang mga nasabi ko kanina, yon ang tsansa ni Vargas na mananalo din by decision. Decision naman. Unanimous decision, majority decision, yon. May tsansa ba si Antonio Vargas na mananalo by knockout? Kung titingnan naman natin ang kanyang knockout ratio, consider sa power puncher, oo. Doon yan sa 1-10. Delikado din si JC Rodriguez na ma-knockout, mga idols. Delikado din na ma-knockout si JC Bam Rodriguez dyan. Lalo na kung di niya madala yung kanyang buong galon. Yun nga, sabi ko nga. Kaya may tsansang manalo si Antonio Vargas din dito sa laban, mga idols. Puntusan at given din na manalo ito by knockout kasi nga may power, may lakas na hindi pwedeng pagkumpiyansaan po, mga idols. Isa sa nakikita kong problema dito kay JC Bam Rodriguez naman, additional natin, overconfident. Bakit ko nasabi? Kasi hindi pa niya natapos labanan si Antonio Vargas, gusto na niyang talunin ang kapatid ni Naoya Inoue. Delikado kasi yung sobra kang kampante. Tandaan natin na malakas din si Antonio Vargas. Oo, at gusto ding labanan ni JC Rodriguez si Naoya Inoue, which is napakalayo pa. Oo. May laban pa kasi siya eh. Di malayo pa nga. At pwede ring magkaroon ng laban si Inoue kung sino ang kanyang gustong labanan sa super bantamweight. At pwede na ring madisgrasya si Inoue sa super bantamweight. Kasi nga, malaki na ang pinagbago ni Inoue. Di na ang katulad na Inoue ang nakikita natin ngayon. Kaya mga idol, dito sa labanan na ito, umatekabong suntukan talaga to. Oo, umatekabong suntukan. Kaso lang pabor talaga ako kay Vargas. Parang mas gusto ko talaga si... Bakit Vargas? Nasabi ko na nga na si JC Bam Rodriguez. Oo. Nababanggit ko to si Vargas Parang pahiwatig yan, mga idol Kaya kabang-abang na laban to para sa dalawa. JC Bam Rodriguez at Antonio Vargas. Pag nagkataon, dito unang madungisan si Rodriguez sa kanyang malinis na record. At kung magkataon, dito rin matikman ni Antonio Vargas ang ikalawang talo by knockout. Pag nagkataon, mga idols. Sana, yun nga, sabi ko nga, naniniwala ako na madadala yan ni Rodriguez yung kanyang mga galawan. Oo. Naniniwala ako. Yun nga ang aking prediction Pero siyempre, pwede rin mangyari na ang pinapaniwalaan ko ay hindi magaganap, hindi mangyayari. Which is, may tendency din na hindi madadala ni Rodriguez ang kanyang buong galawan, tibay, lakas dito sa bantamweight division. Pwede maging limitasyon na niya. Oo. Pero bata pa kasi ito, 26 years old, mga idol. Kaya yun nga ang sinasabi ko. Kaya kabang-abang talaga ito, mga idols. Wag lang magpakakamati si JC Rodriguez talaga kay Antonio Vargas. May lakas din kasi. Wag talaga siyang pagkakampante dito. Kasi ibang division kasi. Kung sa super flyweight lang din, wala. Tagilid si Antonio Vargas. Pero bantamweight division kasi ito. Si JC Bam Rodriguez ang bago sa division. Oo. Tapos medyo pa si JC Bam Rodriguez, parang minamalit niya si Vargas. Wag na wag talaga. Kasi wag ka talagang mangmaliit kasi hindi pa tapos yung laban. Kaya abangan natin. Magandang laban to. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.